Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa na namang mainit na balita. Lalo na't ito po ay tungkol sa babala ng isang kilalang market veteran na si Ginoong Peter Brandt. Ayon po sa kanya, maraming Bitcoin traders ang maaring maapektuhan ng susunod na malaking correction ni Bitcoin. Ito po ay isang pagbaba ng presyo na maaring umabot ng 50%. Kaya ano nga bang ibig sabihin nito? Bakit niya ito sinabi? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin? Pero bago po natin alamin yan, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa kung ano po ang babala ni Ginoong Peter Brandt. Ayan, si Ginoong Peter Brandt ay isang trader na may higit sa 5 dekada na karanasan or experience sa mga financial markets. Ayon sa kanya ay maraming traders ang natutokso ng mabilis na pagtaas ni Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. Pero karamihan ay hindi handa sa posibilidad ng malalaking pagbaba ng presyo. Babala po niya ang over-leverage o paggamit ng utang para makabili ng crypto ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit maraming traders ang wreck o malulugi kapag bumagsak ang crypto market. Ngayon ay gaano nga ba kalaki ang posibleng correction? Sa kanyang pahayag, sinabi ni Ginoong Brandt na si Bitcoin ay posibleng bumagsak ng 50% mula sa kasalukuyang presyo nito. Halimbawa, kung si Bitcoin ay nasa presyong $99,712, ang 50% correction ay magdadala sa presyo nito sa humigit kumulang $49,800. Hindi lamang yan, sinabi rin niya na ang mga altcoins at meme coins ay maaring bumagsak rin ng 90% hanggang 100%, lalo na't mas volatile ang mga ito kaysa kay Bitcoin. Yan po yung kanyang actual na post dito. Ngayon ay bakit nangyayari ang mga ganitong correction? Ang crypto market ay kilala sa pagiging speculative o masyadong nagdedepende sa hype at emotion ng mga investors. Kapag marami pong tao ang sumasakay sa hype at tumataas ang presyo, dumadami rin ang pumapasok sa market ng walang malinaw na risk management. Kapag biglang bumagsak ang presyo, marami pong investors ang hindi nakapaghanda kaya natatalo sila ng malaki. Ngayon ay ano naman ang Bitcoin at ang diminishing returns? Ayan. Isa pang mahalagang punto ni Ginoong Brandt ay ang tinatawag niyang diminishing returns ni Bitcoin. Ibig sabihin nito ay habang tumatagal, ang porsyento ng pagtaas ni Bitcoin ay unti-unting nababawasan. Halimbawa, noong nagsimula si Bitcoin noong taong 2010, ang halaga po nito ay 0.07 lamang. Sa loob po ng 15 taon, tumaas ito ng halos 1.4 million na beses or 140 million %. Pero ayon po kay Ginoong Brandt, hindi na realistic na umasa ng ganitong klaseng pagtaas sa kasalukuyang market, lalo na't ang market capitalization ni Bitcoin ay nasa $1 trillion na. Yan, ngayon ay ano po ang kahalagahan ng risk management? Ayon kay Ginoong Brandt, maraming traders, lalo na ang millennials at saka Gen Z investors, ang may maling pananaw na kayang magpayaman ni Bitcoin ng mabilis. Kaya naman ay nakakalimutan nilang pagtuunan ng pansin ang risk management. Mahalaga po ang tamang plano, gaya ng pagtatakda ng stop loss, diversification ng investments, at pag-iwas po sa over-leverage. Sa ganitong paraan, may iwasan ang malaking pagkatalo kapag bumagsak ang presyo. Ngayon ay ano po ang hinaharap ni Bitcoin? Bagamat nagbabala po si Ginoong Brandt tungkol sa posibleng malaking pagbaba ni Bitcoin, nananatili po siyang bullish o positibo sa midterm prospects nito. Sinabi niya na ang Bitcoin Gold ratio ay nasa all-time high na at maaari pa itong tumaas sa 89:1. Kung mangyayari ito ay mananatiling steady ang presyo ng ginto or gold at si Bitcoin ay maaring umabot sa halagang $234,000. Ayan.
Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Para sa atin, mahalaga pong isaalang-alang ang babala ni Ginoong Peter Brandt. Una ay huwag po tayong magmadaling yumaman sa crypto. Alamin ang risk ng bawat investment at huwag pong umasa lamang sa hype. Pangalawa ay gawing bahagi ng ating diskarte ang tamang risk management. Tandaan, ang crypto market ay volatile at mabilis pong magbago. Pangatlo ay mag-research po tayo at maging updated sa mga balita tulad nito upang makagawa po tayo ng mas matalinong desisyon. At nga ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin ay ang babala ni Ginoong Peter Brandt ay isa po itong wake-up call para sa ating lahat. Bagamat exciting po ang potensyal ni Bitcoin at ang crypto investments, mahalaga pong manatiling grounded sa realidad. Hindi po masama ang maging bullish kay Bitcoin, pero dapat laging handa sa worst case scenario. Tandaan, hindi ito isang get rich quick scheme. Ang tagumpay po sa crypto trading ay nakasalalay sa tamang kaalaman, disiplina at saka pasensya. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.